Marshall Peak, Kabanata 56. Tukso. Nang makita ang eksenang ito, ang nakakulong na si Homer ay agad na sumigaw. Elder sister, wala kang kahihiyan. Ngunit paano maririnig ang kanyang mga iyak? Sa sobrang kaba niya ay tumutulo na ang mabangong pawis niya, ngunit wala siyang magawa. Ito ay masyadong kasuklam-suklam. Sa lakas ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, madali para sa kanya na paglaruan ang isang masungit na tagapagtanam ng katawan. Kung ito ay isang normal na pag-uusap, naramdaman ni Homer na tiyak na hindi ihahayag ni Yang Kai ang anumang kahihiyan. Ngunit kung ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay lihim na gumamit ng ilang mga trick, kung gayon mahirap sabihin. Sa loob ng silid, biglang tumayo si Hu Jiaoer at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa mabangong kama. Sa pagbabalik tanaw, ngumiti siya at sinabi, "Sandali lang, may kukunin ako para sa iyo." Sige. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Bahagya niyang naramdaman na may mali, ngunit hindi niya matukoy ng eksakto kung ano ang mali. Naglalakad sa gilid ng mabangong kama, yumuko si Hu Jiaoer at kalahating lumuhad sa kama upang maghanap. Hindi may tago ng manipis niyang damit ang 10,000 uri ng malandi niyang damdamin. Ang mga damit na nakakapit sa kanyang katawan ay bumabalot sa kanyang perpektong bilog at masiglang puwitan, na nagpapakita ng walang katulad na tukso. Ang tibok ng puso ni Yang Kai ay bumilis ng husto, at ang kanyang lalamunan ay nasunog. Sa mahabang panahon, pinanatili pa rin ni Hu Jiaoer ang mapang-akit na posturya na ito. Biglang may sumigaw sa bibig niya. Anong problema? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, at nagmamadali siyang sumugod. Sa oras na ito, umatras si Hu Jiaoer mula sa kama. Ang kanyang mga yabag ay pasuray-suray, at siya ay direktang nahulog sa mga bisig ni Yang Kai, niyakap siya ng mahigpit. Nagtama ang mga paa ng dalawang tao, at sa hindi malamang dahilan, pareho silang nahulog sa kama. Si Hu Jiaoer ay nasa itaas, at si Yang Kai ay nasa ibaba. Nasa braso niya ang mainit at maselang katawan nito. Lalong natuyo ang lalamunan ni Yang Kai. Sa pagtingin sa magandang mukha at malambot na labi sa kanyang harapan, pinigilan ni Yang Kai ang pagnanasa sa kanyang puso at ibinuka ang kanyang bibig para magtanong. Ano ang mali? May surot. Medyo maganda ang acting ni Hu Jiaoer. Ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay humawak sa damit ni Yang Kai at hindi bumitaw, tila isang ibon na nagulat sa kumag ng isang busog. Tumawa si Yang Kai nang hindi sinasadya. Saan? Ayan. Kasunod ng direksyon ay tinuro ni Hu Jiaoer, nakita ni Yang Kai ang isang uod na dahan-daang gumagapang doon. Napaisip siya, nakakatuwa talaga ang babaeng ito. Isa na siyang magsasaka, ngunit ang isang uod lamang ay maaaring matakot sa kanya ng ito. Inabot niya ang kamay niya at kinurot iyon hanggang mamatay. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ni Hu Jiaoer at sinabi, "Ayos lang, napatay ko na. Dapat marami pa." Si Hu Jiaoer ay nagpatuloy sa pagsasalita habang niliinggan niya ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid. Ang mga hibla ng kanyang buhok ay tumawid sa pisngi at bibig ni Yang Kai. Muling napukaw ang mood ni Yang Kai, nakakatahimik lang. Wala na, naramdaman ni Yang Kai na hindi ito magandang ideya. Kung may pumasok at makita siya at si Homer sa ganitong estado, hindi nila malilinas ang kanilang pangalan. Wala na ba talagang iba? Ang mga mata ni Hu Jiaoer ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Hindi niya akalain na talagang makakaupaw si Yang Kai at hindi siya sasamantalahin. Ngayon pa lang, kung talagang kumilos si Yang Kai, tiyak na bali ang braso o putol na binti ang resulta. Bagamat hindi masaya ang kanyang puso, hindi iginiit ni Hu Jiaoer. Sa halip, maamo siyang umakyat mula sa katawan ni Yang Kai. Umupo din si Yang Kai. Medyo nahihiyang itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Homer. Nadiskubre niyang namumula rin ang mukha ng kabilang partido habang nakapikit itong umupo sa tabi niya. "Anong sakit ng paa mo?" tanong ni Yang Kai. "Nung nahulog ako ngayon lang, na-sprain yata ako." Hindi gumana ang unang plano ni Hu Jiaoer, kaya nakaisip siya ng isa pa. Naisip niya sa sarili, magsasakripisyo ako ngayon at huhukiyan ko ang puso mo kung ito ba ay itim o pula. Hayaan mo akong. Tumingkayad si Yang Kai at binuhat ang paa ni Hu Jiaoer upang suriin ito. Natuklasan niya na medyo namumula at namamaga ang bukong-bukong nito. Ito ay malinaw na isang payle. Ngunit hindi ito isang tunay na pinsala. Upang masubukan si Yang Kai, si Hu Jiaoer ay nagsakripisyo ng malaki sa pagkakataong ito. Walang iniwasan si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, si Homer ay hindi isang taong masyadong nagmamalasakit sa etiquette. Dati, nanliligaw siya sa kanya, paano kung tinahak niya ang paa niya ngayon? Huwag kang gagalaw. Nagbabala si Yang Kai. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang dibdib at kumuha ng isang bote ng mga table tas. Isa itong bote ng blood coagulation cream ng Sky Tower. Matapos itong ilabas, huminto ang paggalaw ni Yang Kai, na parang may iniisip. Maya-maya, binuksan niya ang bote at nagbus ng cream. Ikinalat ito sa kanyang palad, maingat niyang inilapat ito sa pula at namamagang bahagi ng paa ni Hu Jiaoer. Ang mahinang Truyang Yuan Chi ay umiikot din, na tumutulong na matuno ang mga epekto ng gamot. Hindi napigilan ni Hu Jiaoer na manginig. Lihim niyang naisip na sa pagkakataong ito, malaking kawalan na talaga ang dinanas niya. Sa loob ng napakaraming taon, ang kanyang dalisay at malinis na katawan ay hindi nahawakan ng sinuman. Ngayon, upang makipagpustahan sa kanyang nakababatang kapatid na babae, siya ay niyakap at hinawakan ng isang tao.
Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring magalit, at hindi niya maaaring hayaan ang kabilang partido na magot. Bagamat nakaramdam siya ng mali sa kanyang puso, iba ang pakiramdam ng kanyang katawan. Ang malaking kamay na iyon ay marahang hinihimas ang bukong-bukong niya. Seryoso ang kanyang ekspresyon, at banayad ang kanyang mga galaw. Ang magaspang nitong kamay ay dumampi sa malambot nitong balat, na nagdulot ng pamamanhid. Kapag seryoso siya, parang may kalmado siyang hindi tugma sa edad niya. Kasunod ng mga galaw ni Yang Kai, ang ligaw na pag-iisip ni Hu Jiaoer ay unti-unting naputol. Ang kanyang katawan ay patuloy na umaalon sa kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ay nagpagulo sa kanya. Biglang tumibok ng malakas ang kanyang dalagang puso. Ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay mayroon ding mainit na agos, tulad ng kidlat, na tumatalon pataas at pababa. Hindi niya naiwasang ipit ang kanyang mga paa. Natatakot siya na kapag hindi niya ipagdikit ang kanyang mga paa, lalabas ang mainit na agos na iyon. Yang Kai. Isang kakaibang boses ang lumabas sa bibig ni Hu Jiaoer. Sa sandaling ito, nahihiya siya na hindi niya maipakita ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na balang araw ay makakagawa siya ng ganoong tunog. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang pares ng matubig na mga mata ni Hu Jiaoer na nakatingin sa kanya. Walang ibang kulay sa mukha niya, puro pulang-pula. Gusto mo bang gumawa ng iba? Kinagat ni Hu Jiaoer ang kanyang mapupulang labi at gumawa ng panghuling ganting atake. Kung pumayag si Yang Kai, maaari niyang talikuran ang lahat ng kanyang kasalukuyang nararamdaman at tuluyang umatras. Bukod dito, hindi niya hahayaang magkaroon ng madaling panahon si Yang Kai. Papayag ba siya? Kinabahan si Hu Jiaoer. Umaasa siyang papayag ito at palayain siya, ngunit umaasa rin siyang tatanggi ito. Pinatunayan nito na hindi nagkamali ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at hindi rin siya nagkamali. Ang ganitong uri ng pagigting at pakikibaka ay nagpabagabag sa kanyang puso. Nag-aalala si Hu Jiaoer, ngunit paanong hindi mag-aalala ang nakakulong na si Ho Meier. Sa sandaling ito, pinigilan din niya ang kanyang walang kwentang sigaw at tinitigan ng mabuti si Yang Kai. Hindi niya alam kung anong klaseng sagot ang ibibigay nito. Diretso ang tingin ni Yang Kai kay Hu Jiaoer, tila interesado sa kanya. Tumalon ang puso ni Hu Jiaoer sa kanyang lalamunan, natatakot na si Yang Kai ay magsabi ng "Oop." Biglang ngumiti si Yang Kai at dahan-dahang iniligpit ang blood clotting cream. Mataimtim, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. "Miss," ungol ni Yang Kai. Labis na kinabahan si Hu Jiaoer na hindi niya napansin ang pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Yang Kai. Ang blood coagulation cream na kakabigay ko palang sayo ay isa sa mga pinakamahalaga kong bagay. Bagamat hindi mataas ang halaga nito, ito ay patuto sa init na naramdaman ko nitong mga nakaraang taon. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Hu Jiaoer. Tinanong niya ito kung gusto niya ito o hindi, bakit niya ito sinabi sa kanya. Ano ang mas malalim na kahulugan? Umayos si Yang Kai at tumingin sa ibaba kay Hu Jiaoer. Gusto kong sabihin sa iyo na ginamit ko ang mahalagang pamahid na ito upang gamutin ang iyong mga sugat. Sana ay hindi mo pansinin ang nakaraan kong pagkakasala. Dito nagtatapos ang komedya na ito. Marshall Peak, Kabanata 57. Maliit ang isang gilid. Anong pinagsasabi mo? Nagbago ang ekspresyon ni Hu Jiaoer habang pilit na ngumiti. Hindi ko maintindihan. Hindi kaya nalaman niyang hindi niya ito kapatid. Imposible, malinaw na nasa ika-9 na antas lamang siya ng tempered body stage. Paano niya makikita sa pamamagitan niya, ang lansihin ng isang marangal na Yuan Chi cultivator? Isa pa, pareho silang magkapatid, kahit boses o anyo man iyon, walang pinagkaiba. Ang mga matatanda sa sekta ay madalas na nagkakamali sa kanilang pagkakakilanlan, kaya paano siya magkakaroon ng kakayahang ito? Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang pakialam at tumawa. "Miss, sinasabi mo bang ayaw mong aminin? Aminin mo ano? Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo." Si Hu Jiaoer ay gumawa ng huling pagsisikap. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang noo at walang magawang sinabi. "Kung gayon, lilinawin ko ito. Miss, hindi ikaw si Ho Meier, sa palagay ko. Dapat ay kambal ka niya." Natigilan si Hu Jiaoer at agad na tumawa. "Bakit mo nasabi yan?" Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito sinubukang itanggi. Sa halip, tumingin siya kay Yang Kai nang may labis na interes. Gusto rin niyang malaman kung saan niya na-expose ang sarili niya. Kung hindi masabi ni Yang Kai sa kanya ang totoo, malinaw na gumagamit lang siya ng mga salita para linlanggan siya. Baka naghihinala lang siya at walang lakas ng loob na makasigurado kaya gusto niya itong aminin. Hu Jiaoer nahulaan sa kanyang puso. "Miss, sinusubok mo ang paningin ko." Hindi nagalit si Yang Kai at tumawa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa mesa at kinuha ang tasang iniinom niya. Suminsam siya at sinabi, "Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ikaw si Ho Meier, pero ngayon nakakasigurado ako, hindi ikaw siya." Si Hu Jiaoer ay natigilan, ngunit siya ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa puot. Kaya ang sinabi niya kanina ay pagsubok lang talaga. "Galit na galit ako. Isa akong Yuan Chi cultivator, ngunit naging pabaya ako at nahulog sa panlilinlang ng isang tempered body stage brat. Ito ay talagang tumaob at nawawalan ng mukha." Walang kwenta ang patuloy na pagtanggi dito, kaya humadjadjak si Hu Jiaoer at umupo ng patagilid sa kama, ang kanyang kaakit-akit na figure ay bahagyang nakikita.
Nakatingin kay Yang Kai gamit ang kanyang magagandang mata, nagtanong siya sa mahinang boses. Kailan mo ako sinimulang pagdudahan? Kapag umiinom tayo ng tsaa. Kinatok ni Yang Kai ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Bagamat kaaya-aya ang tsaa, hindi nito kayang takpan ang halimuyak ng babae sa tasa. At may malabong lipstick na marka sa gilid ng tasa. Sa tingin ko ang tasa ng tsaa na ito ay ginamit hindi pa matagal na ang nakalipas, tama. At ang taong iyon ay si Miss Hu Mayer. Base lang dito, sa tingin mo hindi ako si Mayer. Natigilan si Hu Jiaoer. Siyempre hindi. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Ang pangalawang bagay na naghinala sa akin ay ang ugali mo. Hindi ko akalain na ang ugali ng isang babae ay maaaring magbago ng husto sa loob lamang ng ilang araw. Para bigyan ka ng papuri, ang alindog ni Miss Humier ay medyo hindi pagulang, ngunit ang iyong ang kagandahan ay ganap na natural. Gusto ko ang mga salitang iyon. Tinakpan ni Hu Jiaoer ang kanyang bibig at humajijak. Magpatuloy, may iba pa ba? Pangatlo, ang bango mo sa katawan ay lubos na katulad ng kay Miss Meir. Gayunpaman, kung maingat mong matitikman ito, may ilang pagkakaiba. Ang kanyang bango ay matamis, habang ang sa iyo ay bahagyang mas elegante. Mabahong brat. Naging pink ang mukha ni Hu Jiaoer. Dahil sa tahasang mga salita ni Yang Kai, nahirapan siyang kontrolin ang sarili. Iniisip ang sakripisyong ginawa niya para subukan siya, hindi napigilan ni Hu Jiaoer na ihampas ang lalaking ito sa harap niya sa isang meat patty. Pang-apat. Hindi pinansin ni Yang Kai ang nakamamatay na tingin ni Hu Jiaoer at nagpatuloy. Meron pa. Nagulat si Hu Jiaoer. Hindi niya akalain na ang mabahong brat na ito, na isa lamang masungit na body cultivator, ay makakakita sa napakaraming kapintasan. Noong una, akala niya ay walang kamal-amali ang kanyang plano. Kehe, pang-apat, yung injury sa paa mo. Yung injury na yon parang sprain, ngunit sa katunayan, ito ay sanhi ng panloob na pagkabigla mula sa iyong sariling paglilinang. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Bagamat batang babae si Miss Mayer, siya ay cultivator pa rin. Paanong napakadali para sa kanya na mapilayan ang sarili niyang paa? Iyon ang pangangasiwa ko. Bahagyang tumanggo si Hu Jiaoer. Sa oras na iyon, iniisip lang niya kung paano linlanggan si Yang Kai, ngunit hindi na siya nag-iisip ng malayo. Pagangat ng kanyang ulo, nakita niyang malalim pa rin ang iniisip ni Yang Kai. Hindi napigilan ni Hu Jiaoer na sabihin. Huwag mong sabihin sa akin na nakita mo pa rin ang aking plano. Hindi kumbinsido si Hu Jiaoer. Paanong ang isang plano na sa tingin niya ay perpekto ay puno ng mga kapintasan pagdating sa kanya. Ang kanyang pagsusuri ay malinaw at lohikal, na ginagawang imposible para sa iba na pabulaanan. Nakakainis talaga ang mabahong brat na ito. Kung maglakas loob siyang magsabing may mga pagkukulang, tiyak na tuturuan siya ng magaling na tiyahin na ito. Hindi siya marunong tumingin sa mukha ng iba. Kung ganoon ay huwag mong sabihin. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nang marinig niya itong sabihin, hindi natuwa si Hu Jiaoer. Malamig ang kanyang magagandang mata, at matamis siyang ngumiti. Kinakamot ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Sabihin mo, hindi ko sasabihin. Umiling si Yang Kai. Galit na sabi ni Hu Jiaoer. Sinabi ko sa iyo na sabihin mo, kaya sabihin mo lang. Paano mo mapapanatili ang mga tao sa pag-aalinlangan na ganito? Mapait na ngumiti si Yang Kai. Natatakot ako na kung sasabihin ko ito, magagalit ka. Naningkit ang mga mata ng Phoenix ni Hu Jiaoer. Magagalit talaga ako. Kung ganoon ay may masamang nangyari. Kung gayon mas gusto kong marinig ito. Pero kailangan mong mangako na hindi ka magagalit. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman kung hindi ako magagalit? Kung gayon kalimutan mo na iyon. Ikaw. Hindi mo ba alam na kapag may alitan ka sa isang babae, dapat kang umatras? Si Hu Jiaoer ay puno ng puot. Mukhang matalino ang brat na ito, pero sa totoo lang, hothead siya. Kung atras ako, masasaktan ako. Sa tingin ko, hindi kita matatalo. Seryosong sabi ni Yang Kai. At least medyo mataktika ka. Napangiti si Hu Jiaoer ng may pagmamalaki. Ang kanyang katawan ay gamulong na parang ihip ng hangin. Naglakad siya mula sa kama patungo sa mesa at umupo. Tumingin kay Yang Kai, nag-isip siya sandali at sinabi. Okay, pangako hindi ako magagalit sa iyo. At pangako hindi mo ako papatulan. Sige. Si Hu Jiaoer ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Sabihin mo sa akin, ano ang huling pagkukulang? Seryosong sinabi ni Yang Kai. Sa totoo lang, hindi ito isang depekto. Magkaiba lang ang hitsura mo at ni Mayer. Ano ang pinagkaiba? Curious na tanong ni Hu Jiaoer. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay inukit mula sa parehong amag. Paano magkakaroon ng anumang pagkakaiba? Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga labi at nag-alinlangan ng mahabang panahon. Tapos sabi niya, yung puwitan mo, malaki yung isang side at maliit yung isa. Hindi kasing proporsyonal ng kay Hu Mayer. Nang lumabas ang pangungusap na ito, namula ang mukha ni Hu Jiaoer. Ang kanyang yuan qi ay mabangis na sumabog, at ang silid ay biglang napuno ng sumisipol na hangin. Tandaan mo ang pangako mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai at hindi tumibok ang kanyang puso, bahagyang nagpapaalala sa kanya. Ang nakakagulat na aura ni Hu Jiaoer ay biglang lumiit. Sa sobrang galit niya ay nanginag ang buong katawan niya, pero wala siyang magawa. Napakagat siya ng ngipin na halos mabali. Pagkaraan ng mahabang panahon, galit niyang hinampas ang mesa at sumigaw.
Kalokohan. Para sa isang batang babae na makapagsalita ng mga maalay na salita, maiisip kung gaano kagalit si Hu Jiaoer. Ang mabahong brat na ito ay dapat natagteren. Talagang sinabi niya na ang isang bahagi ng kanyang puwit ay malaki at ang kabilang panig ay maliit. Ito ba ay isang bagay na dapat sabihin ng isang lalaki? Paano naging malaki ang isang panig at maliit ang isang panig? Ito ay malinaw na napakahusay, okay. Mabahong brat, natatakot akong hindi ka marunong sumulat ng salitang kamatayan. Marshall Peak, Kabanata 58. Paghingi at pagbanta. Dahil alam niyang galit si Hu Jiaoer, agad siyang inaliw ni Yang Kai. Miss, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sa katunayan, kung hindi ka tumingin ng mabuti, hindi mo ito makikita. Nanlamig ang mukha ni Hu Jiaoer habang nakatingin kay Yang Kai na may nakamamatay na tingin. Sa madaling salita, tiningnan mo lang ng mabuti. Hindi napigilan ni Yang Kai na umubo ng ilang beses at medyo nahihiya na nagsabi. Oo, tumingin pa ako ng ilang beses. Hindi mo ako masisisi. Ikaw ang naglabas ng batok mo sa akin, sa tingin mo hindi ko nakita. Si Yang Kai ay nakaramdam ng mali sa kanyang puso. Sa mga pag-aalinlangan na ito, kung hindi ko pa rin makita na si Miss at Homer ay dalawang magkaibang tao, sinayang ko sana ang aking pares ng mga mata. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Matapos ang galit ni Hu Jiaoer, pinag-isipan niya itong mabuti at hindi niya maiwasang mabigla. Nalaman niya na ang lalaking ito na nagngangalang Yang Kai ay may walang katulad na pananaw. Mula sa pagpasok sa silid hanggang sa paglalantad sa kanya, kalahating tasa lang ng tsaa ang inabot niya para makita niya ang napakaraming kainahinalang punto. Ang ganitong uri ng kakayahan ay hindi isang bagay na mayroon ang lahat. Bukod dito, personal niyang sinubukang akitin siya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang lakas at karakter ng taong ito ay napakahusay din. Hindi siya matitinag sa kagandahan, isa siyang lalaking may matibay na puso. Isang tao. Bagamat bata pa siya at mahina ang kanyang lakas, hindi maitatanggi na siya ay isang tao. Sa pag-iisip nito, inilibot ni Hu Jiaoer ang kanyang mga mata at kumandat kay Yang Kai. Yang Kai, tama ba? Dahil sa katotohanang sinaktan mo lang ako, ngayon ay bibigyan ka ng miss na ito ng dalawang pagpipilian. Anong mga pagpipilian? Tanong ni Yang Kai. Ang unang pagpipilian, kung sinong kamay ang humipo sa akin, ang kamay na iyon ay puputulan. Kung sinong mata ang tumingin sa akin, ang mata na iyon ay bubunutin. Kung gayon, patatawarin kita sa iyong nakaraang pagkakasala. Sinabi ni Hu Jiaoer ang mga salitang ito nang may ngiti sa kanyang mukha. Malumanay ang kanyang tono na parang asawang bumubulong sa kanyang asawa, ngunit may hindi makataong kalupitan at pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga salita. Umiling si Yang Kai. Pakikinggan ko muna ang pangalawang pagpipilian. Matalino. Tumiti si Hu Jiaoer. Ang pangalawang opsyon ay umalis sa High Heaven Pavilion at sumali sa aking blood group. Magsusumbong ako sa aking ama at hayaan siyang ibigay sa iyo ang posisyon ng squad leader. Sa pagkakaalam ko, sa High Heaven Pavilion, ikaw isa ka lang pagsubok na alagad ng pinakamababang antas, binubuli at ikinahihiya, at wala kang magandang cultivation resources. Ngunit kung pupunta ka sa blood group, pretuhin ka ng 100 beses na mas mahusay kaysa sa High Heaven Pavilion. Paano tungkol dito, hindi ba mapagbigay ang aking mga kondisyon? May opsyon pa ba? Wala na. Kung gayon hindi ako pipili ng alinman sa kanila. Palihim na inilipat ni Yang Kai ang kanyang true yang secret art habang maingat niyang tinitingnan si Hu Jiaoer. Gusto mo bang pilitin akong kumilos? Tumisi si Hu Jiaoer. Sa palagay ko ay hindi talaga lalaban ang dalaga, hindi ito ang blood group, kapag kumalat na ang kaunting bakas ng labanan, darating din ang mga alagad ng High Heaven Pavilion para mag-imbestiga, sa oras na iyon ng binibini ay magkaproblema din. Isang trivial trial disciple, kung papatayin ko siya, papatayin ko siya. Ano ang magagawa sa akin ng High Heaven Pavilion? At karamihan, may pupuntahan lang ako. Sigurado ako wala silang pakialam kung mabubuhay ay kamatay. Kung gusto talaga akong patayin ng binibini, hindi mo na sana ako kakausapin ng kalokohan. Si Yang Kai ay mukhang kalmado at mahinahon, ngunit sa katunayan, siya ay kinakabahan. Kung tutuusin, ang puso ng babae ay parang karayom sa karagatan, sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya sa huli. Ngayon ay pinagsisisihan niya ang pagsasabi ng totoo. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga salita ng isang babae, lalo na ang isang magandang babae. Napakaliit pa ng kanyang karanasan. Bukod dito, sinabi ko na rin na gagamitin ko ang aking pinakamamahal na blood coagulation cream para hilumin ang iyong mga sugat, kaya huwag mo na sana akong isipin na masaktan ka ulit. Sinubukan siyang hikayatin ni Yang Kai ng may dahilan at may damdamin. Sapat na ang isang bote ng blood coagulation cream para mabayaran ang pagkatalo ko. Ikaw. Sa akin. Nagalit si Hu Jiaoer. Gusto niyang sabihin na niyakap na siya nito, hinawakan, ngunit nang umabot sa bibig niya ang mga salita, hindi niya ito masabi. Masyadong malaki ang pagkawalan niya, paano ito makakabawi sa isang bote ng gamot? Kung gusto mong sabihin yan, wala na akong magagawa. Sa katunayan, alam mo kung ano ang nangyari ngayon, ikaw ang nagkusa. Ang mga salitang ito ay parang pagdaragdag ng langis sa apoy. Si Hu Jiaoer ay nahihiya at nagalit. Akmang sasampalin niya siya, lumingon siya at tumingin sa lugar kung saan nakakulong si Homer.
Nang makita si Homer na sabik na sumisigaw mula sa loob, hindi niya maiwasang lamambat. Unti-unting nawala ang galit niya. Huminga ng malalim, sinabi niya. Kalimutan mo na ito, sa pagkakataong ito ay hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Hindi napigilan ni Yang Kai na magpakawala ng mahabang hininga. Young lady, patawarin mo ako. Tumawa si Hu Jiaoer. Sa totoo lang, tama ang sinabi mo, pero mali ka sa isang bagay. Ano ito? Tanong ni Yang Kai. Hindi agad nakasagot si Hu Jiaoer. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamay at unti-unting lumitaw ang nakakulong na si Homer. Nagulat si Yang Kai. Bagamat alam niyang napakataas ng lakas ng babaeng ito, hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, tahimik na lumitaw ang isang tao. Ito ay malinaw na isang bagay na maaaring gawin ng isang eksperto sa Yuan Chi realm o mas mataas. Pinalabas niya si Homer. Ang kanyang magagandang mata ay sumulyap kay Yang Kai at ang kanyang mukha ay lumuwag. Ngayon lang talaga siya kinakabahan hanggang mamatay. Natatakot siya na papatayin ng kanyang kapatid na babae si Yang Kai sa sobrang galit. Sa muling pagtingin sa kanyang kapatid, hindi napigilan ni Homer na matawa. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Yang Kai. My God, mayroon talagang isang lalaki sa mundong ito na naglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon sa kanyang kapatid. Bukod dito, pagkatapos sabihin ito, talagang hindi siya nasaktan. Ate, sa sandaling lumabas si Homer, ibinagsak niya ang sarili sa gilid ni Hu Jiaoer at kumilos na parang layaw na bata. Huwag kang magalit, sa pagkakataong ito hindi mo na siya masisisi. Hindi ko sinabi na sinisisi ko siya. Galit pa rin si Hu Jiaoer. Tumingon siya at tumingin kay Yang Kai. Sinabi ko na mali ka sa isang bagay, at iyon ay hindi kami kambal ni Homer. Hindi kambal. Nagulat si Yang Kai. Kung titingnang mabuti, ang dalawang babaeng nasa harapan niya ay eksaktong magkapareho. Walang pinagkaiba. Kung kikilalanan sila ni Yang Kai sa susunod na pagkikita nila, tiyak na hindi niya masasabi kung sino iyon. Hindi, mas matanda ako ng ilang taon kay Homer. Bahagyang ngumiti si Hu Jiaoer. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Yang Kai, hindi niya maiwasang gamaan ng kaunti. Oo naman, ito ay isang walang hangganang mundo, walang masyadong kakaiba. Napabuntong hininga si Yang Kai. Kahit na sila ay magkapatid, sila ay ipinanganak ng ilang taon na magkahiwalay at gayon pa man ay maaari silang lumaki sa ganoong lawak. Sa mundong ito, sila lang siguro. Hindi mo ako kilala. Bahagyang natarante si Hu Jiaoer. Isa siya sa mga nakababatang henerasyon ng blood group. Ang kanyang reputasyon ay kahanga-hanga, paanong hindi siya kilala ng taong ito? Hindi ko alam. Umiling si Yang Kai. Siya ay tila napakamangmang at walang karanasan. Nang makitang hindi siya nagsisinungaling, naniwala lang si Hu Jiaoer sa kanya. Natural, hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Yang Kai nitong mga nakaraang taon. Siya ay halos nakahiwalay sa mundo at hindi kailanman nakipag-usap sa iba. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Tumingon si Homer at tumingin kay Yang Kai. Sinabi sa kanya ni Yang Kai ang layunin ng paglalakbay na ito. Tumingin si Homer sa kanyang kapatid at tinanong ang kanyang opinyon. Kinawayan ng huli ang kanyang kamay at sinabi. Humayo ka, ngunit huwag kang gumawa ng gulo sa minahan. Salamat. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Tara na, ihahatid na kita dyan. Hindi naman masyadong malayo ang minahan dito. Mukhang maganda ang mood ni Homer. Maaliwalas ang mukha niya habang nangunguna sa daan. Pagkaalis ni na Yang Kai at Homer, dahan-daang bumangon si Hu Jiaoer. Hinaplos ng kanyang dalawang kamay na jade ang kanyang mabilog na puweten. Maya-maya, bamulong siya sa sarili. Paanong mas malaki ang isang gilid at mas maliit ang isang gilid? Maliwanag na pareho sila. Ang mabahong brat na ito ay nagbubuga ng kalokohan. Masyado siyang kasuklam-suklam. Marshall Peak, Kabanata 50. Lugar ng pagmimina. Umalis sa mataong Blackwind Trade, sa pangunguna ni Homer, silang dalawa ay nagtungo sa hilaga ng Blackwind Forest. Tila medyo masaya si Homer, ang kanyang pares ng kaakit-akit na mga mata ay puno ng kagalakan, ang kanyang mga pisngi ay namumula. Tungkol sa araw na iyon, pasensya na. Biglang humingi ng tawad si Yang Kai. Ang mga salitang sinabi niya sa araw na iyon ay talagang medyo sobra, at ngayon siya ay dumating upang humingi ng tulong. Ito ay isang bit ng isang dalawang talim na espada. Itinikom ni Homer ang kanyang mga labi at ngumiti. Ayos lang, hindi mo ako pinagalitan. Nitong mga nakaraang taon, nakarinig ako ng mga masasakit na salita, ngunit hindi pa ba ako nakaligtas? Hindi ka galit sa akin. Nagulat si Yang Kai. Bakit naman kita kamumuhian? Napangiti si Homer at biglang nagsabi. Sa totoo lang, kinasusuklaman kita, ngunit, ang isa sa iyong mga aksyon ay naging dahilan upang hindi ko magawang kamuhian ka. Anong mga aksyon? Haha, noong araw na biglang sumulpat sina Cheng Xiaofang at Notao, tumayo ka sa harapan ko. Marahil ito ay isang walang malay na aksyon, ngunit ito ang unang pagkakataon nitong mga nakaraang taon na may taos-pusong gustong protektahan ako. Hindi ko maalala, pero hindi naging madali para sa iyo. Napabuntong hininga si Yang Kai. Ang isang mabuting babae ay talagang kusang loob na sirain ang kanyang sariling reputasyon para lamang matulungan ang blood group na makahanap ng mas maraming lalaki. Bagamat hindi maganda ang kanyang intensyon, ito ay isang anak na kabanalan. Haha.
Tumawa si Homer. Hindi naging madali, hindi mo ba alam na ang pag-arte ay likas sa babae? Haha, wala akong masyadong kontak sa mga babae. Talaga. Nagningning ang mga mata ni Homer. Kaya nitong mga nakaraang araw ay pinagsamantalahan niyo akong magkapatid. Sabi ni Yang Kai sa walang kwentang paraan. Galit na sinulyapan siya ni Homer. Napakasungit mo, buti na lang at wala rito ang kapatid ko, kung siya nga, siguradong bubugbugin kita. Kapatid mo. Yuan Chirel first level. Sumagot si Homer na may pagmamalaki. Nakakamangha. Pagpuri ni Yang Kai. Si Suyan ay Yuan Chirel third level. Ang kapatid ni Homer ay medyo mahina kaysa kay Suyan, ngunit hindi gaano. Nang banggitin ni Homer ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, naalala niya ang sinabi ni Yang Kai. Ilang saglit, nanginginig siya sa kakatawa, hindi maisara ang bibig. Hindi nakaimik si Yang Kai. Nakatayo lang siya roon at hintayin itong makahinga. Matapos tumawa ng matagal, unti-unting nakahinga si Homer. May ngiti sa labi, sabi niya. Natuklasan ko na medyo matapang ka. Wala pang lalaking nang ahas na sabihin iyon kay kuya. Yung part niya. Totoo bang mas malaki ang isang parte kaysa sa kabila? Siguro dahil sa damit na suot niya. Sabihin mo sa kanya na huwag nang mag-alala mamaya. Napangiti si Yang Kai. Paano naman ang akin? Proporsyonal ba talaga sila? Nahihiya ang mukha ni Homer habang matapang na nagtanong. Hindi lamang ito proporsyon, ngunit ito rin ay bilog at masigla. Tumanggo si Yang Kai. Maganda ang figure mo, kaya hindi mo kailangang maging mababa ang halaga ang sarili mo. Si Homer ay agad na nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Ang ganitong uri ng prangka na papuri na walang anumang lihim na motibo ay marahil ang pinakamagandang bagay na narinig niya sa lahat ng mga taon na ito. Sa ilang sandali, lihim siyang natuwa. Gaano katagal bago tayo makarating? Ayaw ni Yang Kai na pag-usapan ang paksang ito, kaya ibinukan niya ang kanyang bibig at nagtanong. Kailangan pa nating maglakad ng 1 oras. Bagamat ang lugar na iyon ay maituturing na Blackwind Forest, ito ay sentro na ng Blackwind Forest. Ipinaliwanag ni Homer. Mayroong underground mineral vein na natuklasan ng ating blood group ilang taon na ang nakararaan. Simula noon, nagtalaga na kami ng mga tao doon para minahan ito. Ang mga bagay na ginawa doon ay kakaiba. Gaano kakaiba? Tanong ni Yang Kai. 2 uri lang ang mga bato doon. Ang isa ay ang Yang Inflammation Stone na binili mo, at ang isa ay ang Yin Yuan Stone. Hindi mo ba naisip na kakaiba ito? Ang 2 uri ng mga bato na ito ay magkatapat, ngunit sila maaaring ay produce ng magkasama sa mineral na ugat na iyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ito ay talagang kakaiba. Bahagyang naantig si Yang Kai. Ang Yang Inflammation Stone ay naglalaman ng Yang Energy, habang ang Yin Yuan Stone ay naglalaman ng Yin Energy. Ang mga ito ay magkasalungat na katangian. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ganap na imposible para sa mga ito na gawin ng magkasama. Nararamdaman din ng mga eksperto ng gang na may mali sa minahan, ngunit pagkatapos ng ilang taon na pag-iimbestiga at pagmimina, wala silang nakitang espesyal, pero dahil sa minahan na ito, kumita ng malaki ang aming gang. Tila hindi tinatreto ni Homer si Yang Kai bilang isang tagalabas, kaya sinabi niya ang kanyang iniisip. Ito ang swerte ng blood group mo. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Huminto si Homer at biglang tumahimik. Pagkaraan ng ilang saglit sa paglalakad, ibinukan niya ang kanyang bibig at sinabi. Sa totoo lang, ngayon ay maaaring ituring na isang pagkakataon. Kung napalampas mo ang araw na ito, kahit na gusto mo akong hanapin, hindi mo ako mahahanap. Ito rin ang iyong magandang kapalaran. Saan ka punta? Naunawaan ni Yang Kai ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Hindi ako pupunta kahit saan. Umiling si Homer. Habang nagpapaliwanag, lihim niyang tiningnan ang ekspresyon ni Yang Kai, pagkatapos mong turuan sa huling pagkakataon, bigla kong naramdaman na mali ang mga pamamaraan ko nitong mga nakaraang taon. Umaasa sa mga kasuklam-suklam na pamamaraan na iyon para maakit ang mga tao, wala silang pakialam sa blood group, pero ako. Hindi ko maibigay ang gusto nila, kaya natural hindi talaga sila magtatrabaho para sa barkada. Kaya't napagdesisyonan kong pumasok sa pag-iisa para maglinang. Kapag malakas ako, makakasama ko rin ang pasanin ng tatay, parang kapatid ko lang. Maaari kang mag-isip ng ganito, ito ay isang magandang bagay. Tumanggo si Yang Kai. Ang ekspresyon ni Homer ay hindi maiwasang mabaygo. Nalaman niya na ang ekspresyon ni Yang Kai ay napakalmado mula simula hanggang katapusan, at walang anumang pagbabago sa mood dahil sa kanyang mga salita. Bahagyang nakaramdam ng pait, si Homer ay wala sa mood na makipag-usap, at nagpatuloy lamang sa pangunguna. Dahil hindi siya nagsasalita, natural na walang sasabihin si Yang Kai. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, nakarating silang dalawa sa minahan ng blood group. Ito ang sentro ng Blackwind Forest, at sa harap nila ay ang minahan ng blood group. Sa lupa, may ilang bahay para sa mga alagad na tirahan at pahingahan. Dahil nasa ilalim ng lupa ang Orvane, nang dumating sina Yang Kai at Homer, hindi nila nakitang masigla ang minahan. Ang lupa lamang ang may malaking butas na direktang patungo sa lupa. Kahit mula sa 1,000 talampakan ng layo, nararamdaman ni Yang Kai ang Yang Origin Seal sa kanyang dibdib na nagbibigay ng matinding reaksyon. Ito ang reaksyon ng underground na Bright Yang Stone.
Sa paglaki ng kanyang lakas, tumaas din ang saklaw ng Yang Chi na mararamdaman ng Yang Inflammation Stone, ngunit ang pagtaas ay hindi masyado. Ang pagdating nilang dalawa ay nakakuha ng atensyon ng mga alagad ng blood group sa lupa. Isang matandang lalaki ang biglang bumaba mula sa langit at humarang sa harap ni Yang Kai at Homeer. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, "Miss, Lololong." Magiliw na tinawag ni Homeer at hinayla si Yang Kai para ipakilala sa kanya. Ito ang vice leader ng aming gang, si Lololong Zaitian. Nagmamadaling sumaludo si Yang Kai. Pagbati, Senior Long. Long Zaitian si Yang Kai nang may paghamak at hindi siya pinansin. Sa lakas ng kanyang Immortal Ascension Boundary at sa posisyon ng vice leader ng blood group, bakit kailangan niyang bigyang pansin si Yang Kai, ang maliit na basurang ito? Isa pang gigolo na nabuhay sa isang babae. Lalo na hinamak ni Long Zaitian ang mga taong tulad ni Yang Kai. Kung hindi dahil sa mukha ni Homeer, diretso niyang sinampal si Yang Kai hanggang sa mamatay. "Miss, anong ginagawa mo sa minahan?" Hinaplos ni Long Zaitian ang kanyang maputing balbas at magiliw na tinanong. "Ang lugar na ito ay madumi at mainit, hindi ito lugar na maaari mong puntahan. Mabilis na bumalik, kung hindi, papagalitan ako ng iyong ama." "Hindi, si ama ay hindi siya maglalakas loob na sumbatan ka. Senior member ka na hanggang para sa 3 henerasyon, igagalang ka lang ni ama." Si Homeer ay kumilos na parang layaw na bata. Ang mukha ni Long Zaitian ay agad na nagpakita ng kasiyahan. "Lololong, pumunta ang aking kaibigan sa minahan upang maghanap ng ilang mga alagad upang bumili ng ilang mga bagay. Maaari mo ba kaming bigyan ng kaganhawahan at papasukin kami?" Sabi ni Homeer. Marshall Peak, Kabanata 6 na po. Nakatira ang matandang Ginoo, pasok kayo sa minahan. Agad na bumagsak ang mukha ni Long Zaitian habang binabantayan niyang sukatin si Yang Kai at sinabing. Hindi siya disipulo ng Paksayon, tama ba? Lumapit si Yang Kai at magalang na sinabi. "Ako ay isang disipulo ng Sky Tower Pavilion. Hindi naman kasi bawal pumasok ang mga alagad ng Paksayon." Galit na pinandilatan siya ni Long Zaitian at sinabing may paghamak. "Maging ang mga disipulo ng Paksayon ay hindi basta-basta makapasok sa minahan, lalo pa ang isang tagalabas na tulad mo." Pagkatapos niyang magsalita, mapait niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Homeer at sinabing. "Miss, paano mo madadala ang isang tagalabas dito? Bata ka pa at hindi mo alam ang mga paraan ng mundo." Gaya ng sinasabi, mahirap sabihin kung ano ang nasa puso ng isang tao. Maaaring kilala mo ang mukha ng isang tao ngunit hindi ang kanyang puso. Nitong mga nakaraang taon, dahil sa minahan kong ito, kumita ng malaki ang aming Paksayon. Maraming tao ang tumitingin sa amin ng may selos, lalo na yung maliliit na fries na nagsisikap na malaman ang impormasyon tungkol sa minahan. Kung hindi dahil sa matandang ito na nangangasiwa sa lugar na ito sa buong taon, sino ang nakakaalam kung anong uri ng kaguluhan ang mangyayari? Lumubog ang mukha ni Yang Kai. Itinuro ng matandang ito ang mulberry at minumura ang puno ng balang. Naramdaman ni Homeer ang kalungkutan ni Yang Kai at mabilis na sinabi. "Lololong, mali ang pagkakaintindi mo. Wala siyang gustong malaman, may gusto lang siyang bilhin." Long Zaitian. Bumili ng isang bagay. Paano ka makakabili ng isang bagay dito? Ang palusot na ito ay talagang kawili-wili. "Little brat, wala akong pakialam kung ano ang iyong pakay, umalis ka para sa matandang ito. Kung maglakasloob kang magpakita ulit dito, ito hindi ka kayang patayin ng matandang lalaki." Napuno ng galit ang tiyan ni Yang Kai. Masyadong makasarili ang matandang ito. Bagamat siya ay galit, alam ni Yang Kai na ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ay masyadong malaki. Kung talagang nag-away sila, malamang sa isang hininga lang ay pasabugan siya ng matandang ito hanggang sa mamatay. Pinipigilan ng galit sa kanyang puso, hindi nagsalita si Yang Kai. Kung makikipag-away siya ngayon, ang maghahirap ay siya. Duwag. Tumingin si Long Zaitian kay Yang Kai at lalo siyang hinamak. Ang tunay na Yang Yuan Chi sa katawan ni Yang Kai ay walang pidyon na lumundag habang galit na pinandilatan niya si Long Zaitian. Naramdaman ng pagbabago sa Yuan Chi sa katawan ni Yang Kai, nagalit si Long Zaitian. "Masungit, gusto mo akong labanan?" Pagkatapos, nang walang dahilan, binabaliwala ang pagkakaiba sa lakas at katandaan, nagpadala siya ng hampas ng palad kay Yang Kai. Sa hampas ng palad na ito, nalaman ni Yang Kai na bigla siyang hindi makagalaw. Nakatayo lang siya doon na tulala. Ito ay hindi dahil sa siya ay natakot, ngunit dahil ang kanyang kalaban ay gumamit ng ilang uri ng paraan upang ikulong siya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Yang Kai. Hindi niya talaga akalain na ganito pala talaga kawalanjiya ang matandang ito. Ramdam niya ang saloobin ni Long Zaitian sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Ngayong bigla na lang niyang gustong patayin siya, talagang nabigla si Yang Kai hanggang sa halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Sa aura ng kamatayan na bumabalot sa kanya, ang napakalaking pressure na dulot ng Immortal Ascension Boundary Master na ito ay naging sanhi ng paghinto ng tibok ng puso ni Yang Kai sa sandaling ito, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabigat. Sa desperado na sitwasyong ito, kumalat sa buong katawan niya ang isang malakas na pagnanais na mabuhay. Biglang kumalat ang nakakapasong init mula sa kanyang mga buto at mabilis na kumalat. Sa sumunod na sandali, nalaman ni Yang Kai na ang kapangyarihang nakakulong sa kanya ay biglang nawala.
Sa pagmamadali, ginamit ni Yang Kai ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at mabangis na umiwas sa gilid. Casual na nagpadala ng hampas ng palad si Long Zaitian. Akala niya ay direktang mamamatay ang disipulong ito ng High Heaven Pavilion sa ilalim ng kanyang palad, ngunit ang hindi niya inaasahan ay umiwas talaga ang kanyang kalaban. Paano ito posible? Sumimangot si Long Zaitian. Paano niya masisira ang pagkakulong ng isang Immortal Ascension Bounty Master? Dahil hindi niya naisip ang puntong ito, hindi umubra ang casual na hampas ng palad ni Long Zaitian. Kahit na ang pag-atake ni Long Zaitian ay hindi tumama kay Yang Kai, ito ay nagpahiya pa rin sa kanya. Agad na namutla ang kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay tagaktak ng pawis. Nang tumayo siya at tumingin muli kay Long Zaitian, malamig ang ekspresyon ng mga mata ni Yang Kai. Kung sinabing nagalit lang si Yang Kai sa ugali ni Long Zaitian sa kanya noon, ngayon isa na itong matinding puot. Hindi itinago ng kalaban ang kanyang balak na kitilin ang kanyang buhay, na para bang gusto niyang basta-basta na lang kurutin ang isang langgam para mamatay. Natural na naiintindihan ni Long Zaitian ang puntong ito. Bagamat hindi niya alam kung bakit ngayon lang nawala ang epekto ng pagkakakulong niya, dahil may intensyon na siyang patayin si Yang Kai, paano siya madaling tumigil? Sa para sa isang sentimos, sa para sa isang libra, nagpadala siya ng isa pang hampas ng palad. Sa oras na ito, nagising si Homeer mula sa kanyang pagkatulala at mabilis na umiwas sa harap ni Yang Kai. Nakatitig kay Long Zaitian, sumirit siya. Lolo Long, kaibigan ko siya. Ano ang gusto mong gawin? Ang mga magtatangka na magtanong tungkol sa lugar ng pagmimina ay papatayin ng walang pagbubukod. Ito ang utos ng sect leader. Malalim na tiningnan ni Long Zaitian si Homeer, bakas ng pagtataka ang sumilay sa kanyang mga mata. Noong nakaraan, si Homeer ay madalas ding nakikipag-ugnayan sa mga kabataang lalaki, ngunit hindi pa niya ito nakitang ganoon kadesperadong pinoprotektahan ng sinuman. Sa buhay o kamatayan ng mga kabataang iyon, hindi kailanman pinansin ni Homeer. Sa madaling salita, 8 sa 10 lalaki na naprovoke niya ay walang magandang pagtatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, matapang siyang tumayo sa harap nitong alagad ng High Heaven Pavilion, at gumamit pa ng mabangis na tono para tanungin siya. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Naningkit ang mga mata ni Long Zaitian, na parang malalim ang iniisip, lalo pang lumakas ang kanyang layunin sa pagpatay. Hinarang ni Homeer si Yang Kai sa likuran niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang tinititigan si Long Zaitian, na nagsasabing, "Sinabi ko na, pumunta lang ang kaibigan ko para bumili ng ilang bagay, hindi para magtanong tungkol sa lugar ng pagmimina." Lolo Long, hindi ba? Maniwala ka sa sinabi ko. Nang makitang mahigpit na pinoprotektahan ni Homeer si Yang Kai, si Long Zaitian ay hindi makapagpatuloy sa pag-abala sa kanya ng walang katapusan, at nasabi lamang niya, "Hindi ako maglakas loob." Mga salita ng Young Miss, pinaniniwalaan pa rin sila ng matandang ito. Dahil iyon ang kaso, bakit mo pa gustong gawin to? Alam ng matandang ito ang kanyang mga pagkakamali, at umaasa na patawarin siya ni Young Miss. Ang blood group ay iba sa Stormhouse at High Heaven Pavilion. Ito ay isang kapangyarihan ng pamilya, at ang Hu family ang master, kaya kahit na si Long Zaitian ang vice leader, kailangan pa rin niyang bigyan ng mukha si Homeer. Pero itong matandang ito ay humihingi pa rin ng tawad sa Young Miss, malaking bagay ang mining area, bawal pumasok ang mga tagalabas. Pagkatapos magsalita ni Long Zaitian, hindi na niya pinansin si Homeer, tumingin kay Yang Kai, at malamig nang umuso bago tumalikod para umalis. Huminga ng malalim si Yang Kai, at pinakalma ang kumukulo na dugo sa kanyang dibdib, sinabi, "Matandang Ginoo, mangyaring maghintay." Inip na iniling ni Long Zaitian ang kanyang ulo, pinaikit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Yang Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. "Matandang Ginoo, ang kasalukuyang ako, ay hindi mo kalaban." Dahan-daang naglakad si Yang Kai sa harap ni Homeer, walang takot na nakatingin kay Long Zaitian. "Kaya ang kahihiyan ngayon, titiisin ko. Ngunit makalipas ang 5 taon, makalipas ang 10 taon, ibabalik ko ang utang na ito. Sana mabuhay pa si Matandang Ginoo." Hanggang dun lang, kalmadong sinabi ni Yang Kai, ngunit napakaseryoso. Naging malamig ang ekspresyon ni Long Zaitian, at agad na tumawa. "Mabubuhay man o hindi ang matandang ito, hindi mo kailangang mag-alala, ngunit sa palagay ko, nakatadhana kang hindi mabubuhay hanggang doon. Mayabang na brat, mag-ingat sa ang kinabukasan." "Gagawin ko." Umalis si Long Zaitian, at tinitigan ni Homeer si Yang Kai nang may paghingi ng tawad, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pasensya na, hindi ko alam kung bakit naging ganito si Lolo Long, kung alam ko lang ng mas maaga, gagawin ko, dinala kita dito." Ayos lang, huminga ng malalim, inalala ni Yang Kai ang nakakakilig na eksena kanina. May namumuong takot pa rin sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa matigas na gininto ang skeleton sa kritikal na sandaling iyon, natakot siya na sana ay namatay na siya. Dahil sa kumukulong init na iyon kaya siya nakalaya mula sa pagkakakulong ni Long Zaitian at nakatakas sa kamatayan.